gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI at DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng Vida kung kontra-Vida ka. Okay? So what happened? Bakit as is, status quo? What do you think happened? Ang ugong over the weekend. First, only to God's grace. Okay? So, the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Read between the lines. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na kumalas. Who called? Alam naman Who ng lahat. lobbied? Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao eh. Talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying, but mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas, may ano talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. So there's a lot of lies, deception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we say we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So ang tinutulay ko is that basta't dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the Constitution, medyo malabo kaming sumama din. How does that feel like? Parang you're walking on eggs, ganun ba yun? Na very thin line, it's what, 13, 11, pero and then alam mo, yung dalawang the last time I felt nag-abstain, like this was during the time ng Hello Garci. Kasi it's just so pure eh. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. But it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo, biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Diba? So, yun ang mimitingin namin ngayon. What is the 3 to 7 bills that can address the crisis? So ano yung presyo, trabaho kita, or sa energy, presyo ng kuryente, or sa agriculture, maliit man ang epekto or malaki na we can propose to Malacanang tapos itulak ng gusto. But can I, medyo hindi lang kasi na-pick up because it was just one of my vlogs naman. Naparating sa akin na maraming nakapending na bagong taxes. And this is normal sa mga economists pagka ganito na may threat ng stagflation. Nagmo-move sila for new taxes. Ang sabi ko, we will be open but only if mag-order muna sila ng 10% savings sa buong gobyerno. Ipakita muna natin sa tao bago natin singilin ng mas mataas na tax. Dalawa. One, nagsisave tayo, walang luho sa gobyerno. Number two, honest to goodness yung ating anti-corruption. Diba? Kasi kung mag-new taxes ka, tapos ang mangyayari, tingin naman ang binubulsa. Or mag-new taxes ka, pero tingin nila, pag tinignan, marami pang luho sa budget, hindi susuportahan ng tao yun. The problem is economic spending is down. Yes. So the economy is really not moving at all. It's the first time, siguro after World War II, na nagkasabay-sabay. Oil, fuel, fertilizer, geopolitical tension. So, tapos tayo kasi, 3-4 ang tama. Bakit? Marami tayong OFW eh. So each and every one na kailangan umuwi, walang sweldo yon. Pag uwi, wala na rin remittance iyon. Okay. Tapos nung tinamaan ng Bahrain at Qatar sa LP sa gas, ang byproduct ng urea, which is fertilizer. Na ang biggest is India. So hindi naman basta't mag-export. So mataas na, mahirap pang kumuha. So ano na eh, what do you call this? Nanganganak
at damay-damay, viral na rin yung crisis eh. Opo. So ito pong nangyari today, is this how the Senate will conduct itself? Na una, you were a Senate session, Yeah. regular session, and then you convened the impeachment court, and then biglang naalis na naman yung mga I'll road answer nyo. that directly, Yeah. then I just want to thank the minority then. One, so mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung naka-rogue na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. Okay. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may committee hearings. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsasesyon. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, wag nating i-delay. Opo. Senate President Cayetano, if we reverse engineer what happened nung Wednesday, parang tama ho ba na kulang ng communication between the GSIS and the Senate? Hindi Kasi kulang. they were not informed. Hindi. You were not informed na nagbarena Hindi sila. kulang. Sinadya nila. Sinadya nila. Never, ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Police parati yun. Okay. Number 2, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. O, bakit yung ngayon yung may pulbura sa kamay at dito sa loob ng Senate na huli? Diba? So, Would it have been simpler kung in-inform kayo ng GSIS na magbabarena pero kami to secure the pero door? masisira plano nila. Oh, so you're Malalaman saying... namin eh. Malalaman kasi, it's okay, sir. Malalaman kasi namin eh. Aha. Malalaman namin. So you're saying I'm po at this- deliberate? No, at this point in time, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences. Okay. Kasi pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandyan si Bato, ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nasan said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? Yes, Diba? sabi po ng DOJ, sabi ni Justice Secretary Vida, coordinated daw yung move ng NBI, yung mga armed. Inamin niya na Yes, coordinated sa kanya. and then he wants to investigate. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI at DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng Vida kung kontra-Vida ka. Okay? So kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo. Ano kailangan mo, sir? Kailangan ko CCTV, sinabit namin. So basta't patas, payag kami. Pero wag naman yung gagawa ng storya tapos kami pa ang